take my eyes off of you. Hello guys, I'm going to school today. It's already 6:30 a.m. in the morning and I am preparing now to go to school because ang schedule ko today is 7:30 to 2:30 p.m. Pero yung pasok ko sa work is 4 p.m. pa, so may mga time pa tayo to prepare to go to work. Yun lang. So, ayan, at exactly 7:01 or 7:02 a.m. yata ako nakarating dyan sa school. So, dahil 7:30 yung pasok ko. Ayan, nag-video-video lang muna ako habang papunta ako sa COB office dahil meron na akong kakamustahing teachers. And after that, pupunta na ako sa first subject namin, which is 7:30. Monsieur. Monsieur. Singular ng misis, madam. Madam, Singular ng miss, mademoiselle. Mademoiselle, Ang plural niya ganito. Kinig kayo. You remove the prefixes. Sa monsieur, aalisin niyo yung M-O-N. Sa madam, tatanggalin niyo yung M-A. Sa mademoiselle, tatanggalin niyo yung M-A. Okay? Anong lalagay niyo? M-E-S. At saka nilalagyan ng S sa dulo, plural na siya. Everybody, plural for monsieur is monsieur. Monsieur, Plural for madame is mesdames. Madam, Plural for mademoiselle is mademoiselle. Mademoiselle, Alright, so ulit. Singular to plural. Monsieur. Monsieur, Monsieur. Monsieur, Madame. Madam, Mesdames. Madam, Mademoiselle. 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 And here we go, uwian na. So, 3 p.m. onwards yan. Sinundo na ako ng boyfriend ko. Actually, siya yung lagi kong service Pauwi, pahatid, ganyan. Lahat ng mga eme ko sa buhay, siya yung lagi kong service. So, ayan, dahil meron pa tayong extra time, gusto ko lang munang pumunta dun sa work environment ko. Gusto ko lang din ipakita sa inyo kung saan ako nag-work. At syempre, doon yun sa loob ng Clark. Saan po maraming BPO company, isa loob lang din naman ng Clark. So, nakalokate kasi yung work ko doon sa Clark Global Aero Park. Loob lang din ng Clark yan. Sa may gilid ng Marlboro, basta about, banda doon yung work ko. So, ayan, maambon-ambon pa dyan at medyo lumalakas na nga yung ulan, kaya nakakapote na talaga kami. Dahil sa loob ng Clark, medyo, ayan, sobrang lakas na talaga ng ulan dyan. So, ayan, nakarating na pala kami dito sa Clark Global. Ayan yung work environment ko. Diyan din ako lagi pumapasok. Dati, ngayon kasi, work from home na ako. So, minsan lang din ako pumunta dyan. Pero ngayon, pinakita ko lang sa inyo kung saan ako nag-work or kung saan nakalocate yung work ko. So, ayan yung Clark Global Aero Park. Napakarami na ring improvement neto. Napakarami na ring business ang naipatayo. So, ayan, may mga bagong building na tinatayo na din. Lumalawak na din siya. Mas lalo siyang gumaganda. And malinis, napanatiling malinis palagi yan. As in, para siyang mall, pero labas siya, ganun. And, charan! Ayan yung parang view. Yan yung view na, ewan ko, basta, yan, kumbaga nakakaganda rin siya ng energy araw-araw. Kasi yan yung nakikita mo, green na green. Yan, yung mga building na, lalaki ang building na modern style, nakakayaman tignan, nakaka-social, ganyan-ganyan. So, ayan yung building namin. Bawal kasi ako bawal akong pumasok dyan na nagvi-video. Bawal kasi sa loob talaga. Sobrang ng security namin dyan. So, ang ginawa ko, ayan, nagpicture lang ako sa elevator. Ayan, at exactly 4:30 onwards, nakauwi na nga ako at nakapag-station. Sorry guys, hindi ko na na-videohan yung pag-uwi ko dahil ang lakas na talaga ng ulan kanina. And para hindi na rin masira tong phone, tinago ko na siya sa bag ko. So, ayan, ganyan. Yan yung workstation ko. Work lang dyan hanggang mamayang 3 a.m. Ganyan. Talagang patayan tayo ngayong araw kasi sobrang queuing. Ayan. Pag-cute-cute lang muna ako dyan, guys.
At ayan, habang matagal mag-reply si customer, nag-drawing lang muna ako dyan ng proposal namin sa isa kong subject sa school. So ayan, drawing lang dyan dahil ipapasa na namin yan sa Thursday. So ayan, papakita ko pa yun ayun, charan, kahit medyo malabo. Pero yan yung drawing ko, yan yung idea ko na ipapasa namin ng mga ka-groupings ko sa Thursday sa isang subject na pinapasukan ko. Hello guys! So, it's already 5 p.m. And di na ako nakapag-update. Kanina nakauwi ko dahil 4:30 p.m. ako talaga nakauwi. So, nangarag na ako kasi kailangan ko nang mag-ayos ng station ko para makapag-duty ako ng saktong 5 p.m. Kasi start ng duty ko is 5 p.m. to 3 a.m. May 1 hour OT kami today. So, meron po akong i-explain regarding sa work ko here in Sutherland. 2 years na po ako nag-work dito sa Sutherland and hindi ko lang po talaga mapakita itong ginagawa namin sa system namin kasi bawal siya. Sobrang prohibited niya and bawal talaga dahil sa security na rin ng customers na hinahandle ko today. Actually, nag-handle ako ng customer ngayon and yun, habang wala pang customer, nagkasalta ako dito. Pero kung may customer man, kaya ko naman ipagsabay kasi non-voice naman ako. So, gusto ko lang din ipakilala sa inyo kung sino si Sutherland or kung sino kami na nagwo-work sa Sutherland. Alam naman natin na ang Sutherland is a part of BPO industries and isa siya sa pinakamalaking BPO dito sa Pilipinas actually. So, who we are sa Sutherland employee or sino si Sutherland? Sutherland is a unique digital transformation company. We are the engine behind the experience giant of today. The company is best known for the transformative experience that we deliver to the customers and clients. We've learned much of what we know about great experience by working with the best. Like us, the client we work with care deeply about the human experience that we provided to the customers. We work with business across a broad range of industries including banking, financial services, insurance, healthcare, retail, telecommunication, media and entertainment, technology, travel and hospitality, and lastly, the logistics. So, yung work ko ngayon is here in retail, which is, yung account niya is Amazon. Nag-handle kami ng mga customers abroad, and yung ano namin ngayon is yung United Kingdom. Lahat ng mga customers sa Amazon na bumibili sa Amazon, kami yung nag-handle nun. Lahat ng customer complaints, nawawalang parcel or defective, yung mga nare-receive nilang parcel, kami yung nagre-resolve nun. And every day sa akin, nakaka-receive ako ng more than 70 contact or 70 customer ang hinahandle ko every day kasi nasa 9 to 10 hours yung trabaho namin. Minsan, and maximum is 11 hours kapag meron kami 2 hours OT, especially sa mga seasonal event. Like, meron kami tinatawag na Prime Day, yun yung bare months namin, sobrang viewing, sobrang daming, mataas yung volume ng customer na pumapasok sa amin everyday. Kaya, meron kaming 2 hours OT and, mandatory siya. Kailangan lahat meron talaga kasi para din yun sa team, para din yun makapasa yung team sa mga queue na binibigay ng client sa amin. Also, yung Sutherland kasi, dahil malaking company na siya, marami siyang platform online. And nagagamit yung platform na yon para makapaghingkayat ng mga bagong agent. Dahil araw-araw naman hiring yung Sutherland sa iba't ibang klaseng account. So, ayun, kumbaga, sa course natin or sa business, sobrang galing ng idea ng mga BPO or mga umahawak na BPO o iba-ibang company na yan. Kasi, iba't ibang businesses din yung hinahawakan nila through customers communication or through customers engagement using the employees, which is kami mga BPO agents. Also, actually ngayon naghahandle ako ng customers pero bawal kasing ipakita dito sa video yung ginagawa ko kasi for security na rin ni customers. So yung ginagawa ko po is naghandle ako ng customer concerns regarding sa mga missing parcel, defective, unknown charge, or any kind of issue ni customer about sa Amazon.
So, ngayon, meron akong isang issue dito na sabi niya is defective daw po yung item niya. So, i-resolve ko lang siya, i-opera ko siya return and refund, or minsan may mga customer kasi na ayaw nilang mag-return ng item, pag-ibigay ako ng mga exceptional na resolution, which is yung refund without return. So, i-refund namin siya, di niya kailangan return yung item back to Amazon. So, ayun po, titingin po tayo ng iba pang about us kay Sutherland dito. So, ito nga, sabi niya is over 43 million transaction per month. And a team of 38,000 global professionals and 61 delivery centers and counting. And also, the digital backbone spanning 144 countries. Dahil na rin yan, actually, sobrang nag-expand yung BPO or yung Sutherland using social media. Using social media platform, lalo siyang nag-expand worldwide kasi dahil na rin sa mga maraming tao na naghahanap ng work, ng pagkakakitaan, lalo sa Pilipinas, napakarami ritong gustong maging BPO employees and at isa na ako sa pinalad doon. So, ayun, using the social media, napakalaking na itulong ng social media sa mga companies and businesses dahil kumbaga nakikilala sila ng mga tao, na-adapt sila agad using social media platforms. Pangunahing tanong palagi kung magkano yung sinasahod ng mga BPO agents or employees na nag-work sa BPO industries. Actually guys, depende yan sa company or account na papasukan mo. Meron talaga kasing company na sagana kumbaga binibigay nila lahat ng pangailangan ng agents, mapagbigay sila sa mga incentives, sa mga salary increase, ganyan. May mga account naman na mahigpit, ganun. Sa amin naman sakto lang kasi hindi naman kabigatan yung account na pinasukan ko. Nakita nyo naman, chat-chat lang ako sa customers and yun lang, niresolve ko yung issue niya through chats. So, hindi siya ganun kabigatan. Kaya yung mga salary amount na tinatanong ng karamihan, depende yan sa company. Pero, walang BPO na nag-offer ng 15K pa pababa. More on dyan, 20K pataas. So, ayun lang guys, yung mga information about sa BPO. Actually, kahit 2 years naman ako sa BPO, hindi naman ganun kadami yung nalalaman ko. And ngayon, katapos nito mag-work na ako. Kasi actually, nag-work ako ngayon habang nagbablog. Kasi nga, working hours ko na. Kasi tulad nga nabanggit ko, konti lang yung time ko talaga. Pero at least, natapos ko tong video na to or tong vlog na to habang nag-work and nag-school din kanina. Babush!